morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Happy Monday to everyone. It's National Heroes Day today. Welcome to the show. Ang dami po nangyari sa weekend. Ang dami. Alam naman natin yun. Sunod-sunod ang nangyayari at mangyayari pa. Maabangan natin kasi karamihan dun sa mga nangyari, of course, nasa loob ng countdown natin. Yes, alamin na lang nila kung anong number yung mga yun. Diba? We have Alice Go, we have also, of course, Pastor Apollo Kibuloy, yung nangyayaring warrant of arrest doon, yung search na ginagawa ng mga police Massive doon. police search sa loob ng We have compound. MPOX, we have Israel versus Hezbollah, and a whole lot more. So abangan nyo po yan mga kapatid dahil talagang siksik, liglig po tayo ngayon sa ating mga babalita today. Dahil dyan, let's get right to it. We're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. At syempre po mga kapatid, bago po natin simulan ng ating countdown, humingi po muna tayo ng update sa patuloy na paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. We have Mobile Journal, Evan Tarinque, live from Davao City. Evan, what's the latest situation on the ground? At syempre, gaano ba ka-confident itong mga pulis na ito na maaaresto nila ngayong araw na to si Kibuloy? Angela, Diego, nakikita naman natin sa likuran ko, andito pa rin yung ilang supporters ng Kingdom of Jesus Christ. And sa kabilang side naman, andun naman yung mga pulis. So medyo may tension pa rin talaga dito sa lugar na ito, dito sa may tapat nga na itong ating compound ng KOJC, no? Tapos, Diego, Angela, confident naman ang ating police, ating PNP, no, na baka nga this day makuha na itong ating si Pastor Kibuloy dahil nga dito sa modern na kanilang technology na ginamit nitong weekend, no, meron daw silang groundbreaking technology kung saan may na-detect daw silang heartbeat at iba pang heat signatures underground. Diego, Angela? Yes, how many police daw ang talagang na-deploy sa area na yun? Totoo ba na gumamit ng tear gas against KOJC members? Kasi ang sabi naman ng police, wala daw silang tear gas dahil wala naman daw silang dalang gas mask. Ang sabi nila, sila daw ang sprayneyan ng fire extinguisher. Ano ba ang nangyari, Evan? Diego, patuloy na dinedenay ng ating kapulisan na gumamit sila ng tear gas, no? Tapos isa pang theory dito is yung mga gulong nga na nasunog o sinunog ng ilang membro ng KOJC, no? Nakita talaga natin kanina maraming remnants ng mga gulong sunog dito nga sa may pwesto dito banda sa may kalsada na ito, na may nakita tayo 4 or 5 mga nasunog na gulong. So isa rin yun sa tinitignan ng pinagmulan nga nitong viral video na ito. Diego? Pero Evan, kasi it really makes sense. If wala kang tear gas, wala ka rin gas mask. May nakita ka bang mga pulis na naka-gas mask? Diego, sa pagmamonitor natin dito, wala tayong nakita ni isang pulis na nakasuot ng gas mask, no? Ang nakita lang natin is uniformed men na merong mga baton at riot shield. Diego. Okay. Yung sa tanong ni Diego, follow up ko lang, Evan, ilan ba talaga ngayon yung authorities o otoridad na nandiyan ngayon sa KOJC compound? So Angela, sa last data na nakuha natin, around 2,000 na kapulisan or authority yung nandito ngayon na nakabantay at ready lang dito sa kung ano mga mangyayari. Angela. Yung mga miyembro naman ng KOJC dyan sa compound, ilan sila? Kanina, Angela, may nakausap tayong membro ng KOJC. Kanina estimate nga nila is 3,000 daw yung police personnel na nandito at yung kanilang nasa loob naman ng compound is around 2,000. No? Pero estimated lang naman nila yun as of this morning. Sige, mamaya hingi tayo ng konkretong detalye tungkol sa kung ilan ba talaga yung mga miyembro ng KOJC ngayon nandiyan ngayon sa compound. At kumusta yung sitwasyon? Sila ba ay nakakalabas-masok ngayon dyan sa compound? Kasi syempre, over the weekend, we have received reports na sinasabi hindi daw sila pinapapasok, then eventually pinapasok. Kwentuhan mo kami, Evan. Angela, kanina actually, sinubukan natin na pasukin yung compound, no? Tinry natin pasukin pero nirefuse tayo nung ilang member ng KOJC. Kanina may nakausap rin tayo mga ilang member ng KOJC na sinasabi naman nila na labas-pasok naman daw sila. Nung iba nga daw nagbibigay pa ng pagkain doon sa kanilang mga anak dito nga sa loob ng eskwelahan. Angela?
Yung mga pulis naman dyan, can you describe to us, nasilip mo ba sa loob yung kanilang sinasabi kasi nung ibang mga miyembro ng KOJC, no, over the social media, na talaga nagtayo na ng tent dyan, nagkaroon ng mga CCTV, etc. Can you tell us more about it? So Angela, kanina yung mga police tent, no, makikita natin doon banda sa may isa pang, may maliit na entrance kasi banda doon sa may likuran, sa may bandang kanilang Coliseum, no? May yung isang entrance na pwedeng pasukan ng mga kapulisan. Actually, hindi naman talaga yung ibang police, nandun lang talaga, nakabantay lang sila. Pero aside from that, may mga narinig tayo report na ilang member ng KOJC sinasabi nakapasok na rin daw dito sa harapan ng eskwelahan nila, yung mga kapulisan natin. Angela? Evan, since you're on the ground, no, I don't know kung ano yung na-observe mo, but anong klaseng mga police units ang pinadala dyan sa KOJC compound? Meron ka bang nakikitang Special Action Force? Meron ka bang makitang CIDG tracker units? Tsaka according sa mga ibang KOJC members na pinopost sa mga online, may mga certain police officers daw dyan na naka-flag ng Amerika at may mga foreigners daw na naka-police uniform. Is that true, Evan? Diego, as far as yung mga foreigners or other nationalities na nakasuot ng uniform or may flag sa kanilang damit, wala naman tayong nakita. No? Kanina pa tayo nagmo-monitor dito. Ang nakita lang talaga natin is PNP. No? Sila talaga may dalang riot shield at mga batons. No? May mga helmet din. No? Yung iba pa naman, may mga army din tayong nakita. No? Nagmo-monitor din dito. No? Pero aside from that, wala naman tayong nakita mga different nationalities or ibang sundalo or personnel na mayroong different flag. Yes, Evan, can you move around a little? Titignan mo yung camera mo para makita at least yung mga viewers natin, they get a picture of what it feels like to be in that area. Okay, so Diego, ikutin lang natin. No? So ito, pag nakita, ito yung part naman, ito yung nabarikadahan na nung ating kapulisan. No? May kita natin, may mga sasakyan pa rin nakaharang. No? Ito may mga heavy equipment tayong makikita dito. No? May dalawa dito. Meron pa doon dalawa. May fire truck din doon. So bali apat na heavy equipment yung nandito. Ito makikita natin. No? Kahit trick na yung araw, andito pa rin yung ilang supporters nitong KOJC. Then sa kabila naman, andun naman yung ating kapulisan. No? Makikita natin may mga riot shields at may mga baton silang dala. Evan, clarify ko lang may mga nakaharang na sasakyan. Ang pulis ba ang nagharang niyan o yung mga members? Ito, Diego, ito ay from the members of KOJC. Okay. No? So ito hinarang nila. No? Ang meron lang na vehicle yung ating kapulisan, itong dalawa sa likod, no? Isang coaster, isang bus, at isang utility vehicle. Okay. Diego? Okay. Meron pa kami mga gustong malaman, Evan, kasi over the weekend sinabi mga less than 30% pala ang nahalughog ng police dyan sa KOJC compound. Ngayon, ilang porsyento na ba yung kanilang mga na-search sa paghahanap nga kay Pastor Apollo Kibuloy? At kumusta yung supply ng kuryente at tubig nila? Because we also heard over the weekend na puputulin nga daw yung supply ng kuryente at tubig nila dyan. So, Angela, around 4 or 10 structures na yung napasok sa loob, no? So, around 42 pa yung 42 structures overall yung meron sa loob ng ilang hektaryang compound ng KOJC, no? Pero 10 pa lang yung napasok ng ating kapulisan. No, ito namang in terms of yung sa tubig, kuryente. Yun nga, yun din yung reklamo ng ilang membro ng KOJC, no? Sinasabi nila na yung ibang structures daw ay naputulan na sa loob. Pero, yes, Angela. Alright, sige, patuloy kami makikipag-ugnayan sa'yo, Evan. Mamaya, hopefully, we can get back to you. But for the meantime, maraming salamat sa'yo. That is our mobile journal, Evan Tarinque, live from Davao City. Ayun.
Kasi mamaya pag-usapan pa natin yan, oo. dahil maraming mga katanungan nga ang bumabalot ngayon dun sa nangyayari dyan. That's why I'd like to encourage all our viewers to stay tuned kasi madami pa tayong papasok na report about yung nangyayari sa KOJC. Aside from that, we have other things to talk about na medyo... We have Kibuloy, we have MPAX, yun nga, Kibuloy, we have Gowo, Long Weekend. Dun sa mga nagtatanong pala, ihabol ko lang, dun sa... Kasi may mga ibang mga taga Manila o taga ibang lugar na paalis pa lang ng Davao. So, may mga kumalat kasing balita yesterday, mga bandang gabi, at sinasabi daw baka mag-lockdown daw yung Davao dahil nga dito sa nangyayari na kaguluhan. As of now po, wala namang po wala namang ganung announcement. May report lumabas sa Davao, wala daw mangyayaring lockdown. Yes. It's just that nakaharang lang daw ang mga ibang miyembro sa airport. Nagkakagulo, so yun, wala daw cancellation of flights. But ang magiging problem lang daw, iba daw employees ng airlines are not able to arrive on time sa work nila. So magkakaroon ng delay. Expect delays daw. So ang advice pa daw ng Davao Police to leave earlier, way earlier than yung dati mong nakasanayan daw if you have a flight to catch because there is going to be a problem daw sa logistics. Alright, Yun sige. Mamaya po wag po kayong bibitaw dahil talagang babalikan pa po natin iba pang mga detalye tungkol po dyan sa nangyayari sa Davao City. But for the meantime, syempre, kumustahin muna natin yung ating countdown for the day or for the week. Yes, let's start our countdown with the long weekend. Baguio City experienced heavy traffic over the weekend due to the rise of tourists. Tourists flocked to some of Baguio's famous tourist destinations of the City of Pines like the Mines View Park, the Mansion, and the Wright Park. The Baguio City Police deployed over 300 personnel to manage the traffic and security situation. While tourists enjoy the cold weather and tourist destinations, they complained about heavy traffic. Yung lamig, hindi ganun kalamig kasi nga siguro maraming tao. But generally, okay pa rin naman. Kahit ano pa rin, hindi pa rin ganun kainit compared with in Manila. Halos mag-iisang oras na mag-aintay eh. Bakit daw? Paikot. Yung iba kasi full parking na. So nag-aantay namin lumalabas. Nako, lahat kasi nagpuntahan na sa Baguio sa iba't ibang mga tourist destination Kaya tuloy expect talaga natin yung traffic. And of course, expect din natin yung traffic pabalik sila dito sa Manila today, 'di ba? Mamaya dahil regular programming na tayo ika nga bukas. So regular na ang pasok. All right, next in our countdown. Ano bang next? Next in our countdown, the Environment Department wants an updated master plan for earthquakes in Metro Manila. Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga says the plan made in 2016 needs to be revisited. She noted, though, that the Office of the Civil Defense is the one who can determine the Metro's preparedness for major tremors. PHIVOX earlier said that the West Valley Fault could be ripe for a major earthquake. It warned that at least 34,000 deaths and 114,000 injuries are expected if Metro Manila will be hit by magnitude 7.2 tremor. All right, let's move on. Moving on to international news at the 8th spot, Israel and Lebanese militant group Hezbollah traded heavy fire yesterday. This is their most intense exchange in months, but the two forces backed off from igniting a widely feared all-out war. Israel claimed their wave of airstrikes across southern Lebanon was a preemptive attack against Hezbollah. Meanwhile, Hezbollah said their launch of rockets and drones is part of their response to the death of one of its top commanders last month. The Foreign Affairs Department earlier urged Filipinos in Lebanon to go home to be safe from the ongoing conflict. Actually, sabi nga nila ongoing pa rin yung discussions ng ceasefire dyan sa Gaza. Pero nagkakaroon talaga ng anong tawag doon, yung paghinto sa pag-uusap pagdating doon sa usapin daw doon sa Philadelphia Corridor. Kasi ito daw yung sinasabi ng mga isa sa mga concern ng Israeli forces. Yan yung key strip of land along the border with Egypt. Yan yung isa sa mga matters of contention na sinasabi nila. Kaya nagkakaroon ng ano ba tawag yun? Deadlock sa usapin. Stalemate sila. Alright, coming up. The Philippine government condemns another harassment incident involving Chinese Coast Guard.
And authorities intensify their manhunt against Apollo Kibuloy. Matuntunan na kaya ang puganteng pastor? Ang lalim ng aking Tagalog. Nagulat ako dyan. And we are just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Happy Monday. Happy Monday. Pero ano Ang dami mga pangyayari today. Yung mga nag-chat sa group chat, huwag kayo mag-aaway-away. Kasi sa Facebook. Alam mo, pare-pareho po tayo. Umuulan po tayo ng ngayong mga komento dyan. While I understand, we have time, we can read all while I of understand you're all impassioned with your own beliefs, pero at the end of the day, kung nag-aaway-aaway kayo, alalanin nyo, yung mga taong pinaglalaban nyo, minsan hindi naman nila alam ang hirap na pinagdadaanan nyo rin. So, magbati-bati na lang po tayo. Love, peace, and joy. Batiin ko lang itong nasa YouTube natin, si John Beam, si Oscar, si Renato Nieto. Sabi niya, it's like searching a needle in a haystack. That's true. Totoo yun. Kasi diba? you're searching for 30 hectares. Oo, tapos si Kenz Makulet, 3 days arrest warrant. May ganun ba? Yan, sana din may makausap tayong lawyer di ba? Para mabigyan tayo ng linaw. Protocol sa mga ganito? Kasi supposedly, yung ibang mga school of thought, sinasabi nila, wala namang search warrant inihain arrest warrant lang yan. Is it really overkill na 2,000 na mga pulis ang nandoon, police personnel? Dapat ba talaga mag-camp sila doon? No, I guess siguro kasi ang sinasabi nila, dapat tanungin nila. If you're arresting one person with 5 or 7 supporters, diba, mas maliit ng force ang papadala mo, but you're searching for a man who is beloved by thousands and thousands, di ba? So, syempre, yung police officers, may fear din sila sa life nila kasi madaming supporters who love Pastor Apollo Kibuloy and they will defend Pastor Apollo Kibuloy. So, syempre, the officers, arresting officers want to secure themselves also. Exactly. Sige, hold your thought muna, Diego. Syempre, mag-hi muna tayo kila Mig Hebron, Sam Pokemongo, Gary Phil, Alex good morning. Fuentes, Ralph si Gary Domingo. ko, si Ralph Domingo. Well, si Ralph Domingo said, I was about to guess Kibuloy at number 1 on the countdown, pero nauna na kaagad. Sino nagsabi? Sino nagsabi sa'yo? Malay mo. Sige, ito muna. Asikasuhin muna natin ang ating countdown for the day. Coming in at our 7th spot, farmers group Sinag warns hog raisers against buying African swine fever vaccines online. Sinag Chairman Rosendo So says they have seen ASF shots being sold illegally on the internet. He explained that vaccines for the disease have only been approved for testing. The initial vaccination will happen in Batangas, wherein Sinag says they will act as observers. At least 10,000 doses acquired through emergency procurement will be used for the vaccination. Instead na makatipid po kayo, baka mamay mga mabili nyo expired or hindi naman talaga para sa ASF, makinig po tayo sa ating mga kinauukulan tungkol dyan. Yan. From one sickness to another. Let's go. Now, going to the 6th spot is about Mpox. The Health Department has formed a task force against communicable diseases like Mpox. Health Secretary Ted Herbosa said the task force is composed of experts including Dr. Edsel Salvania, Dr. Ronjean Solante, and Dr. Winlove Mojica. The task force aims to improve the information dissemination about Mpox. DOH is also seeking assistance from the Philippine Dermatological Society in setting up a website for online consultations of possible Mpox cases. Now, to get more information about this, we have health spokesperson Albert Domingo on the line. Hey, good morning, Doc Domingo. Thanks for joining us again. Hi, good morning. Good Yes. morning, Angelo and Angela. Good morning, everyone. Yes, aside from informing the public po about Mpox, ano pa po ang role ng task force na ito? Yeah, importante dito sa task force natin is setting up the referral system. I heard you mention it, Angelo, no, yung ating
cooperation, collaboration with the Philippine Dermatologic Yes, Society. Importante yan kasi as we noticed dito sa case number 10, hindi siya nagpakita sa isang emergency room. Nakita siya sa isang dermatologic clinic. So, That's right. ayaw naman natin nadadagsahin ng ating mga dermatologists. And the easiest way to go about this is, meron dapat contactless muna. So pictures muna, take a picture of your lesion. Tapos yun ang pinag-uusapan ng task force. Where do we upload it? Is it going to be an app? Is it going to be a website or a number? Where our patients can seek consult confidentially. Tapos pag sinabi ng dermatologist na mukhang kailangan ka mag-testing, saka lang siya magpapatest. Doc, no, Asek, I'd like to clarify kasi syempre it's mas maganda, medyo streamlined ang magiging processes natin. So ang unang step po to confirm if one sickness is Mpox is through the dermatologist muna. Hindi siya pupunta sa isang ER para magpa-blood test. Yeah, actually the test for Mpox is gathering a sample of the skin. Okay. So ang sabi nga namin is, ang mga importante dito ng frontliners ngayon will be our dermatologists. Right. Kasi sila yung mga sanay dito. But at this point in time, since we are still discussing with them the system, it's best to text them first, no, kung alam niyo yung clinic phone numbers, para mag-guide nila ang ating patients if you have para bang possible Mpox na iniisip ninyo. Tapos sila magsasabi kung saan kokolektahan ng sample. For now, we are looking at the major hospitals. The big hospitals with departments of dermatology are able to do the sample collection. It's from the skin. Yeah, I'd like, last lang before we move on. No. Doc, I'd like to, you said kasi kanina, the moment you think you have Mpox, get in touch with a dermatologist. Now, what is that moment? I'd like to ask. Kunyari, I'm a regular person na hindi masyadong updated sa pangyayari, but I know my Mpox. How would I get an inkling na meron possibly akong Mpox? Kunyari, walang fever or anything. All right, that's a very good question. No? What will make me think that I need to go? Ito yung mga combination. Sa symptoms, kung meron kang fever, lagnat, tapos meron ka ring namamaga na kulani, lymphadenopathy sa leeg, sa kilikili, or sa singit, may mga, mga kulani dyan. Namamaga sila. And at the same time, meron kang mga butlig, no? Small vesicles on your skin na nakikita natin. Tapos, kung meron kang history of close physical contact and intimate also. So, if you've been if you've been to parties, if medyo nag-skin to skin, if lately you've had, it can also be sexual contact because skin to skin rin yun, then it's probably a good idea to consult a dermatologist. Kailan po ba, Asek, ang target launch nitong online consultation and also the website? Hindi pa kami nagbibigay ng timeline, Angela, kasi it will really depend on whether the systems are ready or not. Right. At this point in time, definitely our dermatologists and also the general practitioners, they have their own individual clinic numbers. The hospitals also have their own individual numbers. Pero dun sa parang centralized platform, then yun yung kailangan nating ayusin. Actually, there's a meeting of the task force this afternoon. Other things that we are going to discuss would also be how to proceed with the guidelines or guidance para sa mga establishments like parlors, like barbershop, massage spas, di ba? Na parang sabi nga namin, we don't need to lockdown, we don't want to lockdown, but we want people to be safe as they continue with these businesses. That's right. Pero Asek, balikan ko lang po yung Mpox case natin na the recent po na babalita. Ano po yung update sa kanya? Magaling na po ba siya? Nasaan na po siya ngayon? Si case number 10, our newest case, reported last week, he is doing okay. He is recovering in a government hospital. Actually, Angela, ang Mpox cases, they are allowed to go home as long as wala silang ibang conditions. They can complete their isolation at home. The only reason why case number 10 is still in hospital, meron kasi siyang ibang conditions we can't disclose because of patient privacy. Pero insofar as the Mpox is concerned, he's doing quite well. Oo. Pero kamusta naman po yung mga close contacts itong meron pong Mpox natin dito ngayon? May mga nag-develop din po ba sila ng symptoms? Kasi we've heard also, we've read some reports also na yung iba daw po ay hindi nagkakapag-coordinate. The best source of information of this could be the Quezon City local government. But based on what they have reported, wala naman silang sinasabing close contacts na nag-develop ng symptoms.
you only need around 21 days to complete your quarantine. Quarantine is when you're watching out, you're observing yourself. Ang protocol sa kanila, once a day, they have to look at their whole body, their skin, kung may nag-develop na rashes or hindi. Kung wala naman, after 21 days from the time that they had contact with the index case, then tapos na yung kanilang observation period. Ito pong may kaso po ng Mpox sa atin, yung pang-10 po ito, no? Sinasabi po natin. Pero una pa lang po ito ngayong taon. Wala po ba tayo ibang mga nababalitaan na suspected cases of Mpox? Angela, every day there are around 5 to 10 cases that are tested that are suspect. But the thing is, if we will report all of those, we will cause undue anxiety. Kasi there are many diseases that actually look like Mpox. And the only way to determine if they're Mpox or not is the PCR test. Imagine if we reported every day that there's a suspect, tapos negative naman pala. Alam mo, two things yan. Magpapanik ang mga tao, number one. And number two, kawawa naman yung mga pasyente na chickenpox or ibang mga sakit, shingles. Kasi magkakaroon ng stigma. People will start, sa Tagalog, mandidire na parang, ay, baka Mpox ka, which is the wrong behavior. Right. Parang the correct behavior here is, if you have a skin disease and it's still suspect, don't announce it muna. We know that there has been an LGU na nag-announce. We respect Northern Samar for their judgment call in it. But we hope in the future, magkakaroon din ng para pang evaluation kasi malamang ang gusto ng provincial health officer is localize yung information. Pero in this day and age, Angela and Angelo, if you post something on Facebook Lalawak and someone picks up on it and someone will aabot yan sa ibang bansa, hindi lang sa Northern Samar. So parang sabi nga namin, this is a choice in this communication. Mas maganda, localize, magpadala ng letters or doon na lang sa barangay. Huwag nang ilagay din sa nationwide na pinag-uusapan natin sa branch, di ba? Oo. Totoo. Kanina nabanggit nyo nga po yung mga businesses like spas and salon na hindi naman po iniisip natin na mag-lockdown sila. Pero paano po yung magiging guidelines po nila doon, yung protocol nila? Kasi yan po ay may mga skin-to-skin contact. This is very interesting because it's not going to be our first time to be in such a situation. But remember nung bagong labas lang natin sa COVID, around 2022, I remember nung nagpagupit ako noon sa barberia, I stopped cutting my own hair kasi safe na. Pumunta na ako sa barberia. Yung barbero naka-face mask, naka-gloves sila. So they actually have parang memory of how to go about it. Although, hindi na kailangan kasi naalala ko na naka-coverall pa buong katawan yung mga barbero. Ngayon, kahit mag-gloves, naka-face mask, kasi the important thing to remember is skin-to-skin contact. Kung di naman dumidikit yung balat mo dun sa ginugupitan, there is a low risk. Now, what about yung mga masahe? Practical advice. Hindi pa to final, pero we are entertaining the following. Massage therapists can wear gloves. But the thing about latex gloves kasi is you cannot use them with oil because oil will cause latex to break apart. So if you're taking but don't worry because there are other forms of massage. You can put powder. You can have a dry massage, diba? So there are, I think it gets really interesting kasi ako rin, I usually have massages once in a week or every 2 weeks. Ngayon, I'm also waiting and I'm actively helping facilitate the drafting of the guidelines. Para sabi ko, gusto ko na magpamasahe pero gusto ko safe. So gagawin natin yon. Oo. Alright, sige, on that note, maraming salamat po sa inyo. That was Health Spokesperson Albert Domingo. Thank you so much. Thank you so much, Angela. And Angela, good morning. Good morning. Sana all, kung gusto nila magpamassage na walang masyadong contact, gayahin nila yung sa Friends, yung kay Ross. Alin yun? Ginamamit siya ng spatula at ang tongkatra sa taas ng katawan ng matanda. Ganun. Ay, nako. Pero ingat-ingat po tayo, ha? At let's continue with our countdown. Moving over now to our top 5, all 23 Filipino seafarers on board the Greek-owned oil tanker MT Soyunion are safe. The Migrant Workers Department says the ship was attacked by Houthi rebels last Wednesday. The seafarers were transferred to a French warship which was deployed for rescue operation. The DMW says they have already communicated with their families and assured them of support. They are now safe and sound. Walang major or minor injuries reported. And going through some protocols like debriefing and perhaps a medical check. Okay, let's move on.
Several Chinese vessels harassed a BFAR-operated ship in the West Philippine Sea on Sunday. Here's the report. BRP Datu Sanday was on its way to Escoda Shoal for a humanitarian mission on Sunday. Chinese Coast Guard vessel appeared and shadowed the Philippine ship. The foreign vessels eventually rammed Datu Sanday at least 6 times, resulting in some damage. Some of these Chinese ships were also involved in past collision incidents. As Datu Sanday approaches Escoda Shoal, the Chinese Coast Guard became more aggressive. At least 5 of their ships fired water cannons at the Philippine vessel, which lasted for an hour. People aboard Datu Sanday and their belongings got wet, but none of them were injured. The BFAR decided to suspend the humanitarian mission following the incident. Escoda is located some 140 kilometers from Palawan, which covers our exclusive economic zone. Chinese Coast Guard insisted that what they did was part of control measures. They once again blamed the Philippines for supposed dangerous maneuvers. Our task force for the West Philippine Sea has since condemned China's attack. They described this as unprofessional, aggressive, and illegal actions that pose serious risks. O, eto na naman tayo. Hindi tumitigil this issue in Flores supply mission. Even after a post-discussion between the two nations, parang hindi pa rin tumitigil. Totoo. At saka, meron na naman silang nilabas na mga videos at saka mga statements nga. Of course, binabaliktad yung nangyari. Ang ano niyan, may ilang media na nakasama dito. So, we have also copies. We have also videos to prove otherwise. That's right. Yung claim nila. Okay, sige. Sige, don't go away because we're not done yet. May tatlo pa tayo. Stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Oo, at good morning pa rin sa mga viewers natin na mainit din na nakikisalo sa ating mga usapan. Kasi wag po kayo mag-alala at marami po tayo pag-uusapan tungkol sa nangyayaring arrest po, no? Supposedly paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa KOJC compound. Tsaka no mean words, may mga mean words dito. Easy lang kayo. Easy lang kayo. Let's go. Let's move on to the next. All right. Going straight now to our top 3, PAOK says dismissed Mayor Alice Go may seek political asylum in other countries. After flying out through a private plane, Undersecretary Gilbert Cruz says Go may use her money to secure protection from other countries. She is now reportedly staying in Indonesia after traveling to Malaysia, Singapore. Dahil may pera ka, kaka-interest sila sa'yo, babayaran mo yung political asylum mo. Pero kung sa China, definitely hindi siya makakapunta. Amid reports of her apparent escape to other countries, Go's lawyer says she has yet to reach out to her legal team. Kasi kung out of the country siya, gusto ko maging totoo siya sa akin. Kasi nga, para magawa ko kung anong susunod na hakbang, di ba? Kasi hindi ko naman siya pwedeng pigilin kung gusto niya lumabas, di ba? Sino ba ako? Well, nung una, in close contact si attorney daw. Ngayon wala na. Wala nang contact. Wala diba? nang, kahit voice call lang, wala na daw ata Diba? Wala na, oo. Kasi di ba sinasabi ni spokesperson Dana Sandoval sa atin, nung in-interview natin siya last week, sinabi niya may nakita silang purchase ng ticket na ang point of origin ay sa Singapore, going back to the Philippines. Doon sa trail ng documents sila dyan para kay Alice Go. Pero hindi naman yung natuloy. Hindi natuloy, diba? yes. So bakit merong balik ng Pilipinas? Ibig sabihin ba nito nakakapagbalik Alice balik siya sa Pilipinas? That we don't know. But we talked about that. While that is a significant piece of evidence, it still doesn't confirm na kung out of the country siya. Yes. Except, na-confirm dito kasi lumabas yung footage na she is indeed in a shopping mall. Yes. At sinasabi nga ng PAOK, di ba, na ang kailangan natin magawa ay ma-intercept si Alice Go and kung sino pa yung kasama niya na makapunta doon sa Golden Triangle. Yes. Yung Laos, Thailand, and, ano pa yung isa? Tatlo yun di ba? Na supposedly may mga gambling operation din ang pamilya ni Go. Diba? At saka nakiusap din siya sa pamahalaan na wag daw muna
kumbaga wag munang i-cancel yung passport ni Go. Yes. So, dahil para ma-monitor yung movement. Ma-monitor yung movement at saka sabi niya kasi dahil expired na, supposedly, yung kanyang passport as Go Waping, ang natitira niyang passport ay Pilipinas. Pag na-cancel mo pa yon, magiging stateless person siya and the UN will adopt him. Diba? Her, rather. So, may iba ngayon yung course of action nila. So, sinasabi nga ng PAOK, wag muna. Diba? So, sige. Alamin pa natin yung mga detalye niyan tungkol kay Alice Go. But for the meantime, let's continue with our countdown. Going to our second spot are the Intelligence Fund allocations. The House Appropriation Committee will review the Intelligence Fund allocations in light of the escape of dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Appropriations Committee Chair and Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co questioned how the funds were being spent. He highlighted the failure of capturing Go, fugitive Pastor Apollo Kibuloy, and former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Co said the government should make sure every peso in the intelligence funds is being properly spent. Ayan yung sinasabi ko sa'yo, diba, nung pinag-uusapan natin yan. Ang daming intelligence funds, ang confidential funds, ay hanggang ngayon itong mga wanted, kumbaga yung kailangan natin makita na may mga kaso dito ay hindi natin makita. Oo, kasi this intelligence fund is meant to enhance our intelligence gathering capability. Aside from that, to develop links across, not only inside our nation, but links all over the region, or maglilink ka into Interpol so that we have a way of finding out, or sometimes, number one, preventing any coup d'etat rumor, destabilization plot, looking for high-profile criminals, diba? Or to mitigate security threats. Pero it looks like time and again, nalulusutan tayo. Nakakaya, diba? Kaya nga, feeling ko ngayon, kaya yan talagang very intense ngayon ng PNP Region 11 sa Davao dahil nga doon din sa nangyari kay Alice Go. Diba, na nakalusot. Eh baka mamaya, are we still sure? Are we confident na talagang nandoon pa si Pastor Apollo? But usually, dapat hindi na umabot sa malaking gastos din to sa PNP, ha? So, dapat hindi na umabot sa ganyan na punto na napakalaki gastos mo just to arrest a person. Diba? So, the question is, saan nyo ginagastos ang intelligence funds? Yung mga libo-libong milyon. Oo, kasi kung streamlined ang the way diba, pag budget allocation, napaka Yes. Kung streamlined kasi ang process mo of how you process certain cases and individuals who are wanted or who are going to be tried, dapat from the start, bago pa man lumabas kunyari sa media ang information about magkakaroon ng arrest warrant si Apollo Kibuloy, dapat may mga tracker team ka na ready sa perimeter na ginagalawan ng isang tao para if the arrest warrant comes out, kahit 10 pa kayo Totoo. pero makukuha niyo siya properly, less cost pa yun, di ba? Ngayon, titingnan natin paano yung magiging hearing na gagawin dyan sa Congress regarding intelligence funds kasi hindi mo naman din po pwede i-disclose in public yung mga pinagkakagastusan ng isang mag-executive session sila. But kahit sa COA, exempted sila sa but the upper and lower chamber can nag-itemize. But the upper and lower chamber can interview them in an executive session kasi sila naman nagdi-disburse ng budget Para this time, tell us ano nangyari sa budget. Kasi kung hindi, we will craft a new law that will designate kung ano talaga ang dapat pwedeng gastusin sa intelligence funds and how much ibibigay sa'yo next time. Ang laki ng binibigay Tapos ito, diba? O di sana yung budget na yun, kung hindi naman gano'n. Tawanan na tayo ng international community. Kung hindi effective, di sana binigay ko na lang sa Coast Guard o sa Navy para ma-securing West Philippines Kung ganun din naman ang nangyayari, di ba? Balikan mo na. Wait lang, sasalita pa ako. Excited na yung viewers natin, sige. May message na ako dito. Finally, Ralph Domingo. Again, let's see if you're correct. Let's move on. Parang movie lang ang intro. Tsaka alam ni Angel, favorite ko to. And coming back to our top spot is about Apollo Kibuloy. The search for the fugitive pastor continues today despite tensions between the police and Kingdom of Jesus Christ members in the past 2 days. Here's the report. In the middle of the vigil prayer of Kingdom of Jesus Christ or KOJC members in their compound in Davao City, the police opened a fire extinguisher that caused a ruckus between the two parties.
The chaos worsened when the Davao City Police used a long-range acoustic device, or LRAD, that caused hearing disturbance among the KOJC members. Some of them were injured, including one who fainted during the conflict. However, this did not stop the police from looking for the hiding pastor, Apollo Kibuloy. The Philippine National Police has yet to arrest the fugitive pastor, who is currently facing sexual abuse and human trafficking charges. They have occupied the KOJC compound and used K9 dogs, a helicopter, and a ground-penetrating radar that can detect a heartbeat and movement of a person. KOJC members have been blocking the police from searching Kibuloy in the past 2 days. One of their members died of a heart attack during the implementation of the arrest warrant, while 2 members were arrested. The police and the Social Welfare Department also rescued a mother and her child trapped inside the compound. Dalawa, isang mother at isang anak na 20 years old. Sila po ay nagpa-rescue sa Philippine National Police. At kaya po inassist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila. 4 police officers sustained injuries from the previous intense exchange with the followers. PNP continues to call for the members to let them do their work and surrender Kibuloy to authorities. Sana wala nang resistance in the sense na nag-usap na si RD and Attorney Turion kahapon sa madaling araw na pwede kaming mag-search sa loob. So, iwasan na lang po natin yung pag-resist para mas madali po yung trabaho namin. However, KOJC continues to defy the police's request. Legally, there will be a time for reckoning, no? And we can always file appropriate pleadings in court. We can always do our job as lawyers. Senator Ronald Bato de la Rosa called out the supposedly excessive force of the police against KOJC members. He also vowed to bring this matter in the Senate. As to the numbers, I cannot, kahit na sobra-sobra, I cannot say na excessive. Ang importante dyan, kung anong ginagawa kahit na 10 tao lang yan, pero puro pang-abuso ginagawa, that's excessive. Kibuloy's ally, Vice President Sara Duterte, also condemned the police for their supposedly gross abuse of police power in occupying the KOJC compound. She also sought forgiveness from KOJC for campaigning for her running mate, President Bongbong Marcos, in the 2022 national elections. She and her father, former President Rodrigo Duterte, have been vocal in expressing their support for the fugitive religious leader. Mga sinabi ni VP Sara over the weekend, di ba? Gross abuse. Diba? At humihingi siya ng tawad doon sa mga miyembro ng KOJC dahil hinikayat daw niya na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 national elections. But could you imagine kasi, no, yung first force that went in sa KOJC compound were met with also they were violence also against the police officers, di ba? So, syempre, this time around, ayaw nila mangyari yun ulit. Syempre, they have to protect themselves kasi medyo mainitin ang ulo ng mga KOJC members. So, di ba, alam mo naman yung police, 10 lang kayo pupunta, ito sasalubong sa inyo ganito kadami. At saka napakalaki ng compound Malaki nila. ang compound. 30 hectares, tama 30 ba? hectare. 42 structures, Could you imagine, including yung hangar. 2,000 to 3,000 police officers, yung mga police officers and personnel are searching in the compound. May K9 dogs na sila, meron silang heartbeat detector, may isang thermal device that determines movement within sa may cement walls, di ba? Okay, sige. Okay. Pupuntahan ba natin si Merrimon ngayon? Okay, sige. Yung isa nating mobile journal, si Merrimon Reyes, nasa Davao City din at kasalukuyan po ay hinaharas daw po siya ng mga miyembro ng KOJC. Alam mo, ito lang yung nawala. Ito lang masasabi ko, ginagawa lang po namin, trabaho namin, at sana hindi kayo ganyan. It's because if wala naman guilt on your part, on the of your pastor, then ano ang kinakatakutan nyo na gawin namin ang trabaho namin on air? Diba? Wala naman din nalalabag na let us batas freely dyan. broadcast what we see. Diba? And tignan natin kung for ourselves, ano ba talaga nangyayari? Ba't kayo maghaharas? Yan ba ang tinuturo sa inyo ng iyong pastor? Paano magmahal sa tao? Diba?
Nako. Kaya nga sinasabi natin kanina ay... Now, I'm inclined to take into consideration yung sinabi ni General, what's his name, Torre? Torre. Na he said na he does not believe na dahil sa kanila may mahihimatay o may nagko-collapse na ibang members ng KOJC. It's because nakita daw niya, nung naglalakad sila paloob, may sumesenyas daw ng mga ibang KOJC members. Pag senyas daw ng isang KOJC member, walang dumikit na polis, nag-collapse, nagtumba, nahimatay bigla. No. So sinabi niya, ma-acting. May interview yan si General He was saying, doon sa iba, kasi isa meron na tayo namatay. Of course, we extended alam ko. Yan na si Marymon. Is Marymon ready? Sige, let's go back to Davao City, where the police are still, searching for Pastor Apollo Kibuloy. Let's get right. Mobile journalist Marymon Reyes. Marymon. Sir. Ayun po yun sa mga detalye po na nasa 1 po yung mga based po yun sa report ng ano po ba gusto ninyong ipaalam na lang po sa mga, para po sa kaalaman din ng mga tao? Sige po, ano po ang sentimento based po sa nangyari, ilang araw na po silang nasa loob. Every structure na na-search nila ay pinabalik-balik nila unasok sa loob, no? At least 10 searches ang ginawa nila for every structure. Imagine, 2,000 personnel ang nasa loob, ang utilized by the PNP. No? And why are we saying na 10 structures lang yung na-search nila? Kumusta po ba? Gaano karami na po ba ang napasok na? Napasok na nila ang lahat. Even in the first day, tapos na sila mag-search. Na-search nila yung property, tapos ibang unit na naman ang papasok, tapos maghahanap doon. Kumusta ang mga miyembro sa loob ng KOJC ngayon? Ano ang masasabi? Walang tulog. Walang tulog ang mga members doon. Hindi kami pinapapasok sa loob. Pero nakakalabas po ba ang mga miyembro ng KOJC? Kumusta? Paano yung... Hindi na pinapapasok ang mga namin. Hinugulpi nila. Dapat sana ma-clear naman yung natin, yung pagbabalita, ma'am. Kaya po tinatanong namin kung ano po yung mga detalye nila. Kasi ang problema po kasi, sir, mahirap po kasing makausap yung mga kasamahan po natin na nandito. Samantalang maayos po namin tinatanong yung sentimiento po nila. Paano po tayo magkakaroon ng malinaw na diskusyon sa impormasyon mo? Wala naman po. Ang ibabalita lang po natin, may usapin ngayon ng PNP tsaka ang KOJC po. Yun po. Now, maybe know, ma'am, ang source natin is from the PNP. Yes po. Kaya po inaalam namin, sir, yung mga informasyon sa atin dito. Kasi ang problema po, hindi rin po kasi natin makuha ng maayos. It is understandable, ma'am, because makikita ninyo anong situation sa loob. Opo. Hindi po kasi namin kasi. Isa pa yun, sir. Ako kanina, I tried to go inside para makita talaga namin kung ano nangyayari. Pero napapasukin talaga. Kahit detalye rin po, wala rin po kasi kami nakuha na malinaw. Kaya gusto po namin kayo pakausap na kayo. Actually, we flew from Manila para lang talaga makita. Kaninang alas 10 pa kami ng madaling araw na So you cannot tell us na we're being biased. Yun po yung mahirap. Kaya kami nandito para maigpit natin yung narratibo. Kaso ang problema po kasi, lalapit na po kami, paalisin po kami agad. Paano po namin maririnig yung sentimiento ng lahat ng taong involved dito sa issue? Yun po yung problema natin, sir. Tulad po ngayon, ang ibabalita po natin sana yung sitwasyon mo. Kahit nasa labas, makikita na anong sitwasyon dito. But ang narrative pagdating sa national news, iba kasi. Sir, iba-iba po kasi ang mga media organizations. Hindi po na kami pwedeng magsalita para sa lahat. Pero kaya kami nandito para... No, ma'am, maybe coordinate with our team. Okay na, sir, kasi po, ano ba ako doon kanina eh. Halos sinagpapakita ako. Kaya, okay. Di na lang. Oh. Marymon? Marymon? Oo. Sino yung mga nakausap mo? Para clear tayo. Marymon, audio. Meron ngayon na parang conversation ang PNP tsaka mga miyembro ng KOJC. Ang sinasabi po ng PNP ay dapat mag-respect na raw ang KOJC dahil nagiging abala daw ito sa mga residente o kaya yung mga dumaraan dito. However, ang sinasabi po ng KOJC, meron silang rally permit na nakuha mula sa LGU. Kaya po gusto raw nilang na maihatid yung kanilang sentimiento. Pero kanina pa po mga ilang minuto pa po, ongoing lang din po yung pag-uusap sa
sa pagitan ng PNP at ng mga miyembro ng KOJC. Bakit? Pasensya na medyo nagkaroon lang counting. Parang bukulan lang dito sa lugar na ito dahil hinarang tayo. Yes, Marymon, what kind of hinaras ba kayo ng mga grupo, Marymon? What kind of confrontation ang binigay sa inyo ng mga grupo dyan sa KOJC? Actually, hinarang ako tapos tinakpan yung camera at saka pinupukpok nila yung kanilang mga hawak na parang cards sa akin para lang pumapaalis. Pinupukpok ka? No, yung tarp. Ipapatik sana kung ano yung nangyayari lang sa pagitan ng PNP at ng KOJC. Okay, so balikan din natin yung mga iba pang pangyayari dyan, Marymon, bukod doon sa sinasabing ibang mga miyembro kanina. For those who just tuned in, yung mga kausap po ni Marymon ay mga miyembro ng KOJC, supposedly harassing her. Ang aming Mojo po ay nagbabalita lamang po live dyan sa Davao City kung saan nangyayari po yung paghalughog, paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, Marymon, nakausap mo na ba ang mga pulis dyan? Meron ka na bang update? Wala pa tayo nakukuha ang impormasyon mula sa PNP mismo, pero ang mga nakausap natin ay ang mga miyembro ng KOJC na ipinapahatid nila yung kanilang sentimiento na sana nga raw ay matapos na itong laban at gusto nga nila na mapatalsik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil nga raw itong isinasagawa na search operations ay para bang paglabag daw sa karapatang pantao. At the same time, bukod dito, iksitemiento rin nila yung mga kamag-anak daw nila, ng iba sa mga nakausap natin dito ay nakakulong pa raw sa loob ng compound na yung iba raw dito, kinumpis raw yung kanilang mga cellphone, kaya hindi raw sila nagkakaroon ng maayos na communication dito sa labas. So yun yung mga sentimiento na nakuha natin mula sa mga nakausap natin. Meron ito, I'd like to confirm lang kung, syempre you're on the ground, what is it like on the ground? Kasi may mga nagsasabi po ng mga police officers, no less than si General Torre, nagsabi na nung pumasok daw sila, nagsesenyasan daw po yung ibang membro ng KOJC sa kapwa miyembro at yung nasenyasan daw biglang nag-collapse na hindi naman daw hawakan ng pulis. May naririnig ka bang kwentong ganyan, Marymon, from the PNP? Kasi na kanina, simula kanina umaga hanggang ngayong bandang tanghali, nung pumupunta na dito yung mga miyembro ng pulisya, nagkakaroon na ng ilang mga confrontation sa mga miyembro nga ng KOJC. Pero syempre dahil hindi din Tagalog yung lingwahe na o yung dialect na ginagamit nila, hindi rin natin mabigyan ng malinaw na konteksto yung usapan nila. Pero ang pinaka-nasabi sa atin nung nagtanong tayo, yung pinaglalaban daw nila kasi dito ay yung para harassment na kanilang nararanasan mula daw sa pulisya. Kaya sila daw ngayon mismo dito, gusto nilang ipaglaban yung karapatan nila dito sa rally na ito. Actually, prayer rally nga din ito yung kanilang nakuha din na permit mula sa LGU. Wait, Marymon, linawin ko, yung harassment na sinasabi nila na ginagawa ng PNP is yung pag-search sa loob ng compound. Is that the exact, yung eksaktong reklamo nila? Actually, halo siya dahil meron din mga kumakalat din na videos online na yung ilang mga miyembro ng KOJC, halimbawa may nakita tayo na isang babae na sinusubukang kausapin ng isang pulisya, tapos biglaan may dumaan, in-sprayan daw ng pepper spray sa mukha. So yung isa lang yan sa iba pang mga harassment na pinanawagan ng mga miyembro ng KOJC. Sa kabilang banda naman, yung nakita natin kanina ang umaga, nung nagkaroon lang din ng pag-uusap ang miyembro ng pulisya, plus ilang miyembro ng KOJC, medyo nagkaroon sila ng ingitan at nasabi nga ng miyembro ng pulisya na parang sila raw yung nahaharas kasi nahawakan daw sila, nasabihan daw sila na baka may hawak po silang baril. Kaya medyo nagkaroon lang ng gitgitan kanina. Pero so far, wala pa namang naging dahas na nangyari. Awan ng Diyos. Marymon, pwede ka ba pumihit ng konti para makita ng viewers natin what's on the other side? So may perspective kami sa mga nangyayari sa ground? Walang problema. So ongoing kasi ngayon yung parang pag-uusap ng PNP tsaka ng KOJC doon sa kabilang banda. At ngayon nga, yung sentimiento dito ng KOJC is yung meron silang permit para ipagpatuloy itong rally. At saka yung sinasabi nga nila, meron daw silang legal na basis para gawin nito. Samantala, yung PNP naman, sinasabi... Ako, nawawala si Marymon? Oo. Marymon, can you still hear us? Yung isang banda doon sa may papuntang Davao International Airport, nakasarado rin. Pero yun nga, tuloy-tuloy pa rin ang pagkakita ng parang dahil nga sabi nila, meron silang permit mula sa LGU, kaya tuloy pa rin ang kanilang conversation doon. Hindi lang tayo makalapit dahil nga konting lapit lang natin, hinaharang na tayo ng mga miyembro ng KOJC
at napupok na nga tayo ng kanilang mga placard. Ayun, yun na nga sinasabi ko. Mag-iingat ka dyan, Merrimon. Pero bago kita pakawalan, Merrimon, tanungin ko lang kumusta na yung supposedly na rescue ng PNP na, kumbaga, nagkataon lang, sinasabi nila, allegedly, biktima ng human trafficking sa loob mismo ng compound. Yung isang babae from Cotabato at saka yung isa namang bata na lalaki, young man, mula sa Samar. May update ka na ba dyan? Yes, Angela, yung mga na-rescue na yun ay nadala na sa mga welfare desks. Yun nga lang, wala pang ibang nakuhang impormasyon tungkol sa kanila kung kumusta sila. Pero yun nga, may sila dinidisclaim or hindi ito sinasabi na mga miyembro daw ng KOJC. So hindi rin ganun pakalinaw talaga kung sino ba itong isang lalaki, isang babae na rescue. Pero ang sabi sa report, kamag-anak daw nito yung humingi ng assistance sa pulisya na ma-rescue dahil hindi raw sila pinapalabas dito sa KOJC. Merrimon, last very quickly lang, nasaan ka ngayon mismo? Anong eksaktong lokasyon mo? Gaano ka kalayo doon sa KOJC compound na may nangyayaring pag-search kay Apollo Kibuloy? At wala bang, hindi ba po pwede pumasok ang media sa loob ng compound? Nandito ako ngayon sa kabaan ng Buhangin, Davao City. Actually, dito tayo sa may Jose Maria College. Ito yung paaralan din sa loob ng compound. At saka may entry points, pero yun, mahigpit ang security measures na ginagawa dito. Hindi basta-basta makakapasok sa loob. Pero may ilang mga miyembro ng KOJC na pwedeng pumasok. Pero tayo mga hindi naman miyembro dito, hindi tayo pinapayagan na pumasok. Siguro makasilip lang sa release ng mga gate, pwede. Pero kung sisilipin talaga yung loob nito, hindi pwede. Kahit media, hindi pwede. Kahit media, hindi pwede. Nako, nawala na si Merrimon. But kung naririnig mo kami, Merrimon, mag-iingat ka dyan. That was our mobile journalist, Merrimon Reyes, live na nag-ulat mula sa Davao City. Kasi over the weekend, sinabi nila, may mga gustong mga pumasok ng mga taga-media, pero pinapapirma daw ng PNP Region 11 na, sige, papupuntahin namin kayo sa loob, pero willing kayo mag-testify sa court. Kaya yung ibang media ayaw naman. Testify sa court. Sa court. Kung ano nangyayari. Kung ano nangyari. Parang ganun. Kaya I was asking Merrimon, pero nawala na siya sa linya natin. But mag-iingat ka dyan, Merrimon. And of course, si Ivan Tarinque and the rest of the media na nandiyan po ngayon. Yun lang masasabi, sana na nagreklamo kayo na hinaharas kayo ng PNP, hinaharas nyo rin yung mga workers namin here in media. That doesn't make you any better than anyone else. So, let us do our jobs, let the PNP do their jobs, let us all be at peace with each other, at huwag kayo magtrato ng ganyan sa ibang tao. Yun lang masasabi ko. Patuloy po kayo tumutok dito po sa ating mga programa sa One News, sa One PH, para po sa mga magiging update po dyan po sa nangyayari sa Davao City. Alright, and I'd like to leave everyone with a quote. Heroes may not be braver than anyone else. They're just braver 5 minutes longer. A quote from Ronald Reagan, and that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.